tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nag-amok sa Maynila ang isang dating CQ na nagpakilala pang pulis. Ang suspect na ingayan daw sa busina kaya nagwala. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa gitna ng mataong kalsada sa Divisoria sa Tondo, Maynila, linggo ng madaling araw, tila eksena sa pelikula ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang lalaking naka-blue na t-shirt, hinabol ng suntok ang isa pang lalaki. Paulit-ulit pa niyang pinabagsak ang motorsiklo na pag-aari ng kanyang nakaalitan. Ang dahilan ng gulo, naingayan umano sa busina ang lalaking naka-blue. Ang suspect po natin ay naingayan po sa busina ng motorsiklo saka ng mga jeep. Doon po nagsimula na makipag-away po siya sa mga motorista sa Divisoria. Ay para naman po siya, sir, gawa ng yung jeep po na una sa kanyang yung sinasakyan kong jeep. Ay busina po ng busina. Sinabihan ko po, gusto mo bang magmadali? Lagyan mo ng pakpak at paliparin mo. Doon po siya nagalit. Tapos pinaakyat niya po, ninahamon niya ako. Agad namang rumesponde ang pulisya pero tila hindi natinag ang suspect. Nagtangka pa raw ang suspect na agawin ang baril ng pulis. Itinulak din niya ang isa pang motorista na itatabi lang sana ang nakatumbang motor. Nakasingit ng suntok at sipa ang ilang motoristang nasa lugar kabilang ang nakaaway ng suspect. Kalaunay na aresto ang lalaki. Doon naman po, sinuntok niya sa mukha yung pulis natin. At yun naman po ang dahilan kung bakit pinagtanggol ng ating pong pulis ang kanyang sarili. Hanggang sa presinto, agresibo pa rin daw ang suspect. Hindi kayo mga tunay na pulis pala. Piki kayo. Di ba piki? Duduran ko yung mukha mo. Huwag kang ganyan. Sinususugod pa rin po siya sa mga pulis natin. Dinuraan po niya yung demesa natin. Nung nasa investigation section na siya, sinusugod pa rin po niya yung arresting officer natin. Napag-alaman na ang suspect ay dating security guard na nagpapakilalang pulis. Kaya nga po, kung mapapansin ninyo, hindi po gumaganti ng suntok yung mga motorista sa kanya dahil natatakot sila dahil nagpakilala nga siyang pulis. Nung naging kalmado na po ang suspect natin, nasabi po niya na meron po siyang family problem. Itinanggi ng suspect na sinuntok niya ang pulis. Hindi rin daw niya sinubukang agawin ang baril nito. Hindi ko po, sir, sinuntok. Sabi ko, sir, barilin nyo na kasi ako yung magpupulis din. Sabi ko, sir, sa ganyan ko, sir, sabi niya, agawin mo ang baril ko Kasi kung ginagaw ko po yun, agaw ko po talaga. Kunyari lang po para maging alerto siya na sa kanya ako. Akala ko po ako ang kakampihan niya, pero mali po. Hindi pa nagbibigay ng pahayag sa pulisya ang mga biktima. Patong-patong na reklamo ang kakaharapin ng suspect. Alarm and scandal, resistance and disobedience to a person in authority, usurpation of authority, at direct assault. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep, beep, beep sa mga motorista, may rollback sa ilang produktong petrolyo simula po bukas. Batay sa anunsyo ng ilang kumpanya, may 10 centavos na bawas sa kada litro ng diesel at gasolina, habang 30 centavos naman ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Pangatlong linggong rollback na yan sa diesel at kerosene, habang panibagong rollback naman yan para sa gasolina matapos ang taas presyo noong nakaraang linggo. Inulan ng husto ang ilang bahagi ng Oriental Mindoro at Palawan ito pong weekend. Kaya may mga lugar na binaha. Balitang hatid ni James Agustin. Ayan po, ito po ang sitwasyon ngayon. Sa gitna ng dilim na iligtas ang isang batang pasahero ng isang van sa barangay Isaub sa Aborlan, Palawan kagabi. Ayon sa mga rescuer, tinangay na rumaragas ang baha ang van habang binabagtas ang highway. Dahil napakadilim, hindi pa matukoy kung ilan lahat ang sakay ng van. Sa barangay Plaridel nalunod sa baha ang ilang alagang bibi at kalabaw ayon sa ulat ng Super Radio Palawan. Ito yung area na may garden. Sa iba pang lugar sa Aborlan, mistulang dagat ng ilang taniman dahil sa baha. Ayon sa kanilang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 1,000 residente ang inilikas sa mga evacuation center. Sa bayan naman ng Nara, halos 700 residente ang lumikas dahil sa baha.
Sa Barangay San Manuel sa Puerto Princesa, pahirapan ng paglikas dahil hanggang dibdib ang lalim ng baha. Sinuong ng mga sundalo ang rumaragas ang baha para tumulong sa paglikas. Ang ilang bata ay isinakay sa rescue boat ng Philippine Red Cross. Sa Barangay Siksikan, gumamit ng lubid ang mga residente para makalikas. Ayon sa Puerto Princesa CDRMO, 9 na barangay ang lubog sa baha at patuloy ang paglikas sa mga residente. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpaulan sa Palawan kahapon. Sa Baco Oriental, Mindoro, critical level na ang Alag River dahil din sa malakas na ulang dala ng shear line at hanging amihan. Patuloy itong minomonitor ng mga otoridad. Ayon sa MDRMO, may mga barangay ring hindi madaanan ng lahat ng klase ng sasakyan dahil sa malalim na baha. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Magpapatuloy hanggang Miyerkules ang maulang panahon sa ilang bahagi po ng bansa dahil sa shear line, ayon po yan sa Pag-asa. Ngayong Lunes, asahan ang katamtaman hanggang sa malalakas na ulan sa Quezon Province, Oriental Mindoro, Palawan. Gayon din po sa ilang lalawigan sa Bicol at Eastern Visayas. Bukas ganyang klase rin po ng ulan ang mararanasan sa Aurora, Quezon, Oriental, Mindoro, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Sa Miyerkules, ang Cagayan, Isabela, Aurora, Quezon at Camarines Norte ang posible pong makaranas ng moderate to heavy rains. Uulanin din ang Metro Manila ngayong araw at bukas pero mas maayos na po ang panahon sa Miyerkules. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Malaking bahagi pa rin ng Luzon kasama ang Metro Manila ang apektado ng hanging amihan habang shear line naman ang umiiral sa Southern Luzon at Visayas. Ngayong Lunes, naitala ng Pag-asa ang 14.8 degrees Celsius na minimum temperature sa City of Pines, Baguio, 16.3 degrees Celsius sa La Trinidad, Benguet, habang 23.9 degrees Celsius dito sa Quezon City. Nagwagi ng kanyang unang gintong medalya ngayong 2025 si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiena. Mula yan sa katatapos lang na torneo sa France nitong weekend. Nalampasan ni EJ ang taas na 5.70 meters sa isang attempt lang para manguna sa laban. Second place naman ang pambato ng the Netherlands habang third ang USA. Congratulations, EJ! Bawal po yan dito, sir. Agad kami. Ha? Naiwan kami. Nasita ang convoy na yan nang dumaan sa EDSA busway, isang van na may hindi otorisadong blinkers at wangwang, at isang SUV na walang plate number sa likod. Pakilala ng driver ng van, security detail sila ni dating Senador Manny Pacquiao. Sabi naman ng kasama niya, itatabi ang mga sasakyan para makipag-usap pero parehong tumakas. Bumalik kalaunan ng van at tumanggap at tinanggap ang paniniket para sa disregarding traffic signs at illegal use of blinkers. Umamin ng security chief ni Pacquiao na driver nila ang nasita, nakasama ang ilang helper. Hindi raw alam ng dating senador ang nangyari. Kinausap na raw ang mga tauhan para hindi na maulit. Bago pa yan, nasita ring dumaan sa EDSA busway noong Biyernes ang isang convoy ng PNP Highway Patrol Group at isang SUV sakay ang dalawang taga-US Embassy. Balitang hatid ni Nico Wahe. Convoy pre. Convoy. Dumaan ang convoy na ito sa EDSA bus lane sa may bahagi ng Ortigas northbound. May escort ng mga taga-highway patrol group ang isang puting van at isa pang sasakyan. Nang makita ang mga taga-Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC, sinubukan nitong lumabas sa bus lane. Pero pinara at pinatabi ng mga taga-SAIC. Sa incident report ng SAIC, HPG ang nagmamay-ari ng van at ng kasunod nitong sasakyan. Ayon umano sa enforcer, mataas ani ang opisyal ng HPG ang nasa loob nito. Minumura pa nga yung mga enforcer na parang sinasabing taga-traffic lang naman kayo eh. Sa isa pang video, maririnig ang isa pang taga-HPG na kausap ng enforcer at pinatitigil ang kanilang operasyon. Dahil pinuputakbi kayo sa social media, baka pwede natin pagbigyan muna na concert. Pati yung nagre-request pati si Chief PNP namin. Kung po pwede na, hindi kasi wala rin kasi akong contact sa office. Ngayon, request ni Chief PNP na kung pwede pagbigyan na lang muna kasi nga nag-create ng hot. Habang natitikita, may isa pa sasakyan na dumating na pinapaalam ko pa nga sa mark sa vehicle ng PNP. Basta't may isa pang sasakyan na ang sabi sa mga enforcer ay utos ni PNP chief na ipatigil na ang operation ng SAIC. Sabi ng SAIC, walang kapangyarihan ng PNP na ipatigil ang kanilang operasyon. It has to be a
written instruction from the DOTR Secretary because the busway is a DOTR project. Tinikitan pa rin ang sangkot sa insidente na kinumpirma ng PNP ay taga-HPG. Hinihingihan pa namin ng pahayag ang PNP at si PNP Chief General Romel Marbil. Sa gitna ng paninikit sa mga taga-HPG, saka nahuli rin ang isang SUV na lula ng 2 dayuhan. Nang hinga ng lisensya ang driver, nagbigay ito ng diplomatic passport. At nang kunan ng litrato ng mga taga-SAIC, nagalit ang nagpakilalang taga-US Embassy. He is threatening to steal US diplomatic material. You know what he could do? He could sell the picture of the passport to the Chinese spies who were helping China arrest. How do we know he's not going to do that? Siyempre, tayo ngayon, paranoid tayo lahat ngayon sa mga China. Kasunod ng sagutan, nagpatikit din ng American nationals. Hindi kasama ang mga diplomat sa pinapayagan sa EDSA busway. Batid ng US Embassy ang nangyari at iniutos sa staff na sundin ang mga batas sa Pilipinas, kabilang ang mga traffic regulations. Ang Chinese Embassy sinabing nakatanggap na rin ng impormasyon ukol dito na kanilang ikinabahala. Wala rin daw basehan ang naratibo ng umano'y pang-espiya ng China. Samantala, nais daw nila makatanggap ng resulta ng investigasyon hinggil dito. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Luzon, hatid naman ng GMA Regional TV. Hulikam sa Olongapo City, isang motorcycle rider ang sumemplang sa highway sa barangay Old Cabalan. Chris, ano nangyari sa rider? Bonnie, nasawi ang rider matapos sa masagasaan ng kasabay nitong trailer truck. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Glam Caligdan Dizon ng GMA Regional TV. Binabaybay ng trailer truck na yan ang highway sa barangay Old Cabalan sa Olongapo City. Makikita rin sa bandang kaliwa ang isang motorcycle rider na halos kadikit na ng truck. Ilang saglit pa, biglang sumemplang ang rider at nasagasaan ng truck. Patay ang rider. Imbes na huminto, dumiretso sa pagmamaneho ang driver ng truck. Nagsasagawa na ng backtracking ang pulisya para matukoy kung sino ang driver o may-ari ng truck. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Tawagin mo nga, doon lang sila, malapit. Arestado ang isang lalaki matapos mahulihan ng iligal na droga sa Magalang, Pampanga. Isa-isang inilabas ng pulis na nagpanggap na buyer sa sling bag ang mga pakete ng hinihinalang shabu na humigit kumulang 410 grams o katumbas ng mahigit 2.7 million pesos. Nasabat din sa 30 anyos na sospek ang 10,000 cash at cellphone. Wala siyang pahayag. Makalipas ang mahigit 1 taon, natunto ng kinaroroonan ng mag-inang Chinese national na kabilang sa 9 na biktimang dinukot ng mga armadong lalaki sa Muntinlupa noong October 30, 2023. Nadiskubre ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group ang kanilang mga labi sa garahe ng isang bahay sa isang subdivision sa General Trias, Cavite nitong February 7, Biyernes. Ayon sa pulisya, posibleng hindi nakapagbigay ng ransom ang mga kaanak ng mga biktima kaya pinatay sila. Wala pang pahayag ang kanilang mga kaanak. Patuloy ang investigasyon sa kaso. Glam Caligdan Dizon ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay naman ang isang lalaking senior citizen sa Marcos, Ilocos Norte matapos siyang pagsasaksakin ng sariling anak. Sa investigasyon ng pulisya, nagkaroon ng pagtatalo ang mag-ama at nauwi ito sa pananaksak. Ayon sa kanilang kaanak, madalas mag-away ang mag-ama kapag nakainom ang sospek. Agad na aresto ang sospek at na-recover ang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Nagsisisi raw siya sa kanyang nagawa. Gayunpaman, desidido ang iba pang mga anak ng biktima na kasuhan ang kanilang kapatid. Happy Monday mga mare at pare! Mula sa pagiging auditionee 13 years ago, makakasama na as host sa Pinoy Big Brother Celebrity Edition Collab si Gabby Garcia. Looking forward ako, una sa lahat, makatapak sa bahay ni Kuya. I'm excited to see the confession room, to hear his voice. Our Kapuso It Girl baka kasama na rin ni Kuya sa pagkwento ng totoong buhay. Trending si Gabby kasunod ng announcement
At excited na raw ang Sparkle Star na maging bahagi ng historic collab na magsisimula na this March. Makakasama ni Gabby ang kapamilya hosts na sina Robbie Domingo at Bianca Gonzalez na may pa-welcome greeting na sa Kapuso Star. "91 days bago ang eleksyon 2025, simula na nga po bukas ang campaign period. Ang Commission on Elections o COMELEC paiigtingin ang Committee on Kontrabigay o yung pagsugpo sa vote buying at selling. Balitang hatid ni Von Aquino. Simula na ng campaign period para sa national position sa Martes, February 11. Tatagal yan hanggang May 10. Sa panahong ito, opisyal ng kandidato ang mga aspirant at pwede ng mangampanya. Sasabay riyan ang paghihigpit ng COMELEC sa kanilang mga regulasyon sa paglalagay ng campaign materials. Meron kami mga operation backlash. Yung mga local COMELEC natin ay magkoconduct lagi ng mga pagtatanggal ng mga campaign materials upang masigurado na susunod sila doon sa size limitation, doon lang sila pwede maglagay sa mga public places na inaalaw natin, pero yung private properties hindi namin pwedeng galawin. Paigtingin din ng COMELEC ang pagsugpo sa vote buying at selling. Pwedeng magsumbong sa Committee on Kontrabigay o magpasa ng litrato o video ng vote buying and selling. Sabi ng COMELEC, pwede na nilang ipagpalagay na sangkot sa vote buying ang kandidato kapag siya mismo ang mga tauhan niya nakitaan ng mga kahina-hinalang kilos na maaaring may kinalaman sa pagbili at pagbibenta ng boto. Yung bahay ni Mayor, may mga mahabang pila. Paglalabas, may mga dalang mga plastic na kung ano-ano, goods. Ipipresume namin si Mayor engaged sa vote buying. We have to make presumptions. It's up to them to defend themselves. Maglalabas ng show cause order ang COMELEC sa kandidato para pagpaliwanagin kung bakit hindi siya dapat ma-disqualify o makasuhan ng election offense. Pati ang posibleng pagbili ng boto gamit ang e-wallet. Mahigpit din na imomonitor ng COMELEC katuwang ang mga e-wallet platform. Nakamonitor kasi kaya naman ng mga platform na i-monitor yan. Saan ka naman nakakita 2 araw bago mag-eleksyon, nagpapadala ng mga 300, 400, 500 tao. Medyo doon pa lang napaka-unusual yon. 10 araw bagong eleksyon, ipagbabawal ang pamimigay ng ayuda. Sa COMELEC Resolution 11104, may tuturing na abuse of state resources kung ginawa ito ng opisyal na kasalukuyang nakaupo, kung may kontrol siya sa government resources at kung meron siyang benepisyo mula rito at iba pa. Election offense ang magbigay at tumanggap ng bayad sa boto. Sino ang maaktuhan pwedeng arestuhin ng walang warrant. Kabilang ang mga yan sa mga tinalakay sa GMA Masterclass, Road to the 2025 Elections, isang election briefing na bahagi ng paghahanda ng GMA Integrated News para sa election 2025. Ang election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o LENTE, ibinahagi ang mga naobserbahan sa nakaraang eleksyon at kung ano ang dapat bantayan sa Mayo. If you have more than 2 watchers per polling place, you are presumed to be committing vote buying. Hindi pa po namin yan nakita implemented, and we hope to see that implemented in the May 2025 national and local elections, because that's one way politicians and their candidates skirt over this election offense of vote buying. Ang GMA Integrated News Research nagpresenta ng mga datos kaugnay sa mga nakaraang eleksyon at sa darating na 2025 elections para bigyang konteksto ang election coverage. Mahalaga ring makita ang voter turnout dahil ang pagiging vote rich na isang probinsya o rehiyon is only half the story and becomes an advantage if registered voters actually vote. Much is at stake this May, and we will do our best with the help of our partners and friends to live up to our commitment to an honest and truthful election coverage with stories we write, with the content we produce for all Filipinos, for the Philippines. Dapat totoo. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Arestado sa buy-bust operation ng isang lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Cainta, Rizal. Humigit kumulang 30 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso ang nasabat sa kanya. Batay sa investigasyon, sa Taguig nanggagaling ang supply ng droga. Aminado ang suspect sa krimen. Paliwanag niya, gipit siya kaya nagawa niyang magbenta ng iligal na droga. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang isang lalaki sa buy-bust matapos mahulihan ng iligal na droga at baril
sa Barangay Laon sa Abukay, Bataan. Nasabat sa kanya ang 9 na gramo ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 60,000 piso. Nakuha rin sa kanya ang isang baril at mga bala. Maharap sa kaukulang reklamo ang suspect na walang pahayag. Isang linggo na mula nang ideklara ang food security emergency sa bigas pero wala pang inilalabas ng buffer stock ang National Food Authority. Sabi po ng NFA Administrator Larry Lacson sa panayam ng Super Radio DZBB, wala pa kasing LGU na nagre-request sa kanila ng bigas. Mahigit 700,000 na sako ng milled rice daw ang pupwede nang i-release. Posible raw na natatagalan ang mga LGU dahil may kanya-kanya silang pondo at proseso. Nakikipag-ugnayan na raw ang NFA sa mga LGU at sa Food Terminal Incorporated para maibenta na ang mga buffer stock ng bigas sa hanggang 35 pesos kada kilo. Ayon naman kay Department of Agriculture spokesperson Arnel de Mesa, hindi lahat ng lugar ay mabebentahan ng NFA rice. Prioridad daw ang mga lugar na may hindi pangkaraniwang taas presyo sa bigas gaya sa Central Visayas at dito sa Metro Manila. Sa latest monitoring ng DA sa ilang pamilihan sa Metro Manila, hanggang 63 pesos ang kada kilo ng local rice. Depende po yan sa klase. Ang pinakamababang presyo ng lokal na bigas na 37 pesos, makikita lang sa Pasay Public Market. Sa imported naman, hanggang 60 pesos kada kilo ang pinakamahal na presyo ng bigas. Ang pinakamurang imported rice na 38 pesos kada kilo, mabibili lang sa Malabon Central Market. Tinarget ng lalaking yan ang pulang kotse sa Rojas Boulevard southbound sa Maynila. Mula sa bukas na bintana, mabilis niyang hinablot ang bag ng sakay nito. Nahuli ng pulisya ang lalaking ng hablot na isa pa lang menor de edad. Nasa kustudiya na siya ng DSWD. Itinuro naman niya ang isang kasamahan na sunod na inaresto ng pulisya. Nakuha sa 24 na taong gulang na suspect ang baril na pang self-defense daw niya. Pero sabi niya, ikinagulat niya ang ginawang pagnanakaw ng kasamahang menor de edad. Nahaharap sa patong-patong na reklamo ang nakatatandang suspect. Naibalik na rin sa may-ari ang ninakaw na bag. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ng isang habal-habal driver matapos pagsasaksakin ng isang lalaki sa Cebu City. Sara, paano nangyari yon? Rafi, nag-away raw ang dalawa matapos lapitan ng sospek ang biktima at kuna ng litrato habang naghihintay ng pasahero. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Alan Domingo ng GMA Regional TV. Sa video nagkunan, na-uploader na si Arcilo Oswaldo, kita nakahandusay sa kalsada ang 33 anyos na habal-habal driver na si Alfredo Pariha. Dinaganan kasi siya at pinagsasaksak sa gitna ng kalsada sa barangay Kinasangan sa Cebu City. Batay sa paunang investigasyon, naghintay ng pasahero ang habal-habal driver nang lapitan siya ng lalaking suspek at kunan siya ng litrato sa cellphone. Nagalit ang biktima at humantong sa away at kalaunay pananaksak. Nagpapagaling sa ospital ang biktimang nagtamo ng mga sugat sa tiyan. Inaalam pa ng pulisya ang pagkakakilanlan ng suspek na agad tumakas. Abala nag-aasikaso ng mga customer ang isang kahera sa isang tindahan sa Kabakan, Cotabato. Maya-maya, bigla na lang nag-alisan ang customers ng lapitan ng isang lalaking may bitbit na baril ang cashier. Hinila ng lalaki ang kaha at kinuha ang pera. Sa isa pang video, makikita ang pag-alis ng suspek at kanyang kasama. Ayon sa nangangisiwa sa shop, halos 180,000 pesos ang kabuang halaga ng natangay ng mga suspect. Kasama rin ang 10 cellphone units. Hindi raw nila regular customer ang mga suspect. Matagal pa sila sa labas. Tinaimingan po talaga nila na wala yung naga-monitor ng CCTV namin at wala rin yung mga staff namin na mga lalaki. Patuloy mano ang hot pursuit operation ng pulisya sa mga suspect. Alan Domingo ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ulikam ang pananalisi ng isang lalaki sa isang tindahan sa Iloilo City.
Habang naasikaso ng cashier ang transaksyon, tiyempong kinuha ng lalaki ang cellphone sa ilalim ng counter. Sa tulong ng CCTV, nakilala at naaresto ang suspect makalipas ang ilang oras. Yun lang, hindi pa nare-recover ang ninakaw na cellphone na nagkakahalaga ng 8,000 piso. Wala pang desisyon ng pamunuan ng tindahan kung magsasampa sila ng reklamo. Pinuntahan ng GMA Regional TV ang suspect pero hindi dinatnan dahil isinama sa follow-up operation ng pulisya. Iginiit ng isang nagbalangkas sa 1987 Constitution at ilang mababatas na dapat umusad na agad ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi naman ni Senate President Cheese Escudero, masisimulan lang ang impeachment trial kung magpapatawag ng special session ang Pangulo. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Kung si Pangulong Bongbong Marcos daw ang magpapatawag ng special session para mapag-usapan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, wala raw magagawa ang Senado kundi tumalima. Pero manggagaling ba sa amin ang kagustuhan yan o sa akin ang kagustuhan yan? Hindi, Nympha. Dahil ulitin ko, ayokong tratuing espesyal. wala naman daw siyang natatanggap na tawag mula sa Pangulo o Kamara kaugnay rito. Naon nang sinabi ni Escudero na hindi kailangan ng special session para masimula ng impeachment trial. Wala akong balak. Ano ba yung rason bakit kailangan? Dahil ba special siya? Dahil ba minamadali natin? Dahil ba galit na galit yung ilang sektor at gustong mag-trial na agad? Paniniwala ko, dapat maging patas para hindi magdulot ng instabilidad at para hindi magdulot ng duda kaugnay sa magiging pasya ng impeachment court pagdating ng panahon. Kaya tanong ni Escudero sa mga kongresista, bakit pinatagal nila ang proseso ng reklamong impeachment? May trabaho kaming kailangan at dapat gawin kaugnay ng legislasyon na hindi kailangan inaabangan ng isang bagay na, ulitin ko, mahigit 2 buwan nilang inupuan. Pangalawa, para sa akin, may mga kailangan pang gawing hakbangin ng Senado bago pa kami makapag-trial. Wala kaming sinisisi, wala kaming sinasabing magsimula agad. Konstitusyon lang naman ang nagsasabi noon at walang kondisyon na nakalagay sa ating konstitusyon. Kung kailan pwede magsimula, ang nakalagay lang ay sa labing madaling panahon. Sabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kung may special session, mapapabilis ang impeachment proceedings pati ang pagpasa sa mga prioridad na batas ng administrasyon. Dapat daw may sense of urgency. Bagaman hindi raw ibig sabihin ay dapat aksyonan agad pagkatanggap ng impeachment complaint, hindi na aniya forthwith kung 3.5 buwan ang palalampasin. Sagot ni Escudero, hindi espesyal si Vice President Sara Duterte, hindi espesyal ang posisyon ng Vice President para sa kanya madaliin namin, sa Chief Justice hindi, sa Ombudsman hindi. Pare-pareho lamang silang impeachable officers na sa ilalim ng konstitusyon ay dapat tratuin din ng pare-parehas. Noong impeachment ni na dating Chief Justice Renato Corona at Ombudsman Merceditas Gutierrez, inabot ng mahigit 1 buwan bago nag-trial ang Senado. Ayon naman kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng magpatawag ng special session ng Pangulo para sa isang urgent bill at doon matalakay na rin ang impeachment. Siguro isang session day lang yon. So, kahit na 20 days, kaya na yun eh. So they can now convene as a impeachment court dahil they are in session. Kahit mag-resign daw ang bise bago ang impeachment trial, sana raw ituloy pa rin ang paglilitis. Kung morally, mentally or psychologically unfit ang isang mataas na opisyal sa gobyerno, ay dapat matuloy, maprohebahan yon at makonvict siya ng perpetual disqualification from holding public office. Pero para kay retired Associate Justice Adolfo Ascuna, na isa sa framers ng 1987 Constitution, the Constitution doesn't say that. Yung disqualification parang incidental na lang yan after removal. Kung walang removal, I don't think you can have disqualification. Posible ngang hindi raw matanggal sa pwesto ang bise kahit hatulang guilty ng impeachment court. Removal from office and disqualification from holding any office under the Republic. Yun po ang maximum. Maaari pong kahit na i-convict nila na hindi nila i-impose yung maximum na yan, maaaring pagalitan lang. Yung sinasabi na censure or reprimand. Ang malinaw raw, dapat umpisahan na ng 19th Congress ang impeachment trial bago matapos ang termino nila sa June 30. Kung hindi pa nila umpisahan, at saka na lang
on the 20th Congress nila umpisan, palagay ko may problema. Dahil it's possible na yung mga pumirma na congressmen ay hindi na nanalo uli. At yung 1/3 hindi na kumpleto. Pinagbabawal ng saligang batas na magkaroon ng panibagong complaint within 1 year. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kaugnayan ng panibagong insidente ng di-otorisadong pagdaan sa EDSA busway at iba pang issue sa transportasyon. Kausapin natin si Executive Secretary to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson, Jonathan Esmundo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rocky. Opo, marami na pong nauhuling unauthorized vehicle na dumaraan sa EDSA busway. May hakbang na po ba kayo naiisip para mabawasan pa ito? Patuloy pa rin naman ang pagtupad ng mga tungkulin nitong mga enforcers ng SAIC, kahit ba mga high profile itong mga huling nahuhuli namin from empleyado ng US Embassy, mga escort ng officials ng PNP, HPG at saka itong escort ni former Senator Manny Pacquiao ay hindi kami titigil na tikitan kung ikaw ay hindi otorisadong gumamit ng busway. Ito naman ay para mapananatili namin efficient itong busway dahil nga gusto namin hikayatin ng mga car owners na gamitin na lang ang bus o kaya ang MRT para makabawas tayo sa traffic ng EDSA. Saan po kayo nagkukulang pagdating sa information dissemination? Kasi araw-araw po kino-cover din po namin ito, lumalabas lagi sa aming mga newscasts at kahit sa mga dyaryo. Saan po kayo nagkulang para malaman ng taong bayan na talagang bawal dumaan? Hindi lahat ay pwedeng dumaan dyan po sa EDSA busway. Kami ay naniniwala na sa tulong ninyo, mga media, ay naipakakalat na namin na kung sino lang ang pwedeng gumamit ng busway. Pero talaga lamang na maraming mga pasaway. So ngayon ay yung mga may katungkulan ang nakikita namin ngayong ipinipilit nila na sila ay exempted doon sa reglamento ng busway. Kaya sa itong mga huling nahuhuli ay pinipilit nilang sila ay palagpasin, ay i-exempt dyan sa batas ng busway na yan. Maganda po na-point out nyo, nabawasan yung mga sibilyan. Ang nadagdagan naman, yung mga person in authority na alam dapat nila na bawal dumaan dyan sa EDSA busway. Tama, dahil na kahit yan ay sinasabi nila nga, tawagan nyo si ganon, nag-name drop sila, ay hindi pa namin din pinalulusot yun at kahit pa magsabi silang may kakilala sila sa DOTR o sa PNP, ay hindi namin sila pinalulutot. Titikitan pa rin namin sila. Ano pong latest sa mungkahing taasan yung multa sa mga pasaway na dadaan po sa EDSA busway? Ang basic na multa is yung paggamit mo ng busway na 5,000 for first offense. Pero marami pang patong-patong na yan na maidadagdag kung kunyari yung paggamit ng blinker o kaya yung sa convoy ni Senator Pacquiao ay walang plaka sa likuran ng sasakyan. So maraming ibang pwede pang ipatong doon. Sa inyo pong investigasyon, may lumabas na ba doon sa insidente may convoy ng PNP HPG na dumaan dyan po sa EDSA busway at ay dinadawit pa yung pangalan ni PNP Chief Romel Marbil? Ngayong umaga ay nagpalabas na ng statement na ang tanggapan ni PNP Chief Marbil at sinabi nga hindi, itinanggi niya na pinatitigil niya ang operasyon ng SAIC at nalulungkot siya doon sa insidenteng yon. At hindi niya pinahihintunutan na gano'n na magamit yung kanyang pangalan. Kahit gano'n pa man ay tinuloyan namin yung pag-issue ng ticket at kahit pa pinagbabantaan nga ang aming mga enforcer. Gaano ba ka-efficient ngayon itong EDSA busway at gaano ka-importante ito para sa mga motorista at gaano ka-abala yung mga dumadaan na hindi otorisado dyan po sa EDSA busway? Tulad ng nasabi ko ay very efficient itong busway sa katunayan ay ginagaya nga ito sa Cebu at sa Davao. At gayon din ang pamahalang ng Cavite, gusto nilang gumawa ng sarili nilang busway. Yan ay hindi maduduplicate, hindi pwedeng
magkasalungat ang MRT3 at ang busway. Mhm. Sila ay nagko-complement. Mas maiksi ang MRT, mas mahaba ang busway. Mhm. Kaya't marami itong natutulungang mag-commute, mga commuters, na imbes na gumamit ng private na sasakyan ay mag-public transport na lang. Kaya sa palagay namin ay i-modernize pa namin, i-expand pa namin, pagagandahin pa namin ang operation ng busway imbes na ito ay alisin o kaya ay i-limit ang paggamit. Mhm. May mga improvements na po ba kayo naiisip para mabawasan yung mga hindi otorisadong dumaan at lalo pang mas maging efficient yung operasyon ng EDSA busway? Ang nakikita lang namin ngayon ay damihan namin ang mga operations ng SAIC sa iba't ibang istasyon ng hindi lang sa isa, dalawang mga points ng busway para makahuli pa kami ng mga hindi otorisado. Mhm. Para ipakita na kahit lumusot kayo sa iba, ay iniisip niyong makakalusot kayo doon sa walang mga nag-ooperate na SAIC na istasyon. Okay. So talagang enforcement po ang inyong pagtutunan ng pansin. Sana po may video camera lahat ng inyong mga enforcers para mailabas natin kung may mga pasaway. Tama po, ginagamitan ho namin ng cellphone video, lahat ng mga encounter, at kami ay kasalukuyang naghahanap ng mapagbibilhan noong body camera para nga mabigyan ng proteksyon itong aming mga enforcer na sila ay sumusunod lamang sa dapat nilang gawin. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Salamat, Rafi. Executive Assistant to the Secretary ng Department of Transportation at SAIC spokesperson Jonathan Ismundo. Fun-filled Sunday sa Kapuso Chill Fest kahapon sa Quezon City. Hotness overload ang performances mula sa cast ng Lolong Bayani ng Bayan na sina Ruru Madrid, Rochelle Pangilinan at Paul Salas. Nakisaya rin sina Mikoy Morales, Alma Concepcion at Xavier Ramos. Present din sa pagpapakilig ang may Ilonggo Girl stars na sina Yasser Marta, Lian Valentin, Ara San Agustin, Vince Maristela, Gio Mana together with Arman Salon. Hindi syempre nagpahuli ang mga bida at February babies na sina Jillian Ward at Michael Sager. Nakipagkulitan naman sa games ang Makacast members na sina Zephanie, Shanti, Ashley Sarmiento, Elijah Alejo, May Anbasa, Olive May, John Clifford at Sean Vesagas. Bukod sa mga show nila, dagdag sa mga aabangan simula mamaya ang Kapuso series na Binibining Marikit. Balik GMA Afternoon Prime si Herline Budol bilang si Ikit, isang dumagat remontado tour guide na mahuhulog ang loob sa isang afam na scammer pala. Paano kaya mababago niyan ang buhay ni Ikit? Mamaya na ang world premiere ng Binibining Marikit, 2:30 p.m. sa GMA Network at Kapuso Stream. Pansamantalang nahirapang huminga si Pope Francis sa gitna po ng isang misa sa Vatican. Di continuare la lettura per difficoltà nel respiro. Hindi na natuloy ni Pope Francis ang pagbabasa ng kanyang mensahe sa misa para sa Armed Forces Police at security personnel doon. Iniabot niya sa isang aide ang kopya ng talumpati para ipabasa. Kalaunan, naging maayos din po ang lagay ng Santo Papa at nakapagbasa ng Angelus Prayer para sa kapayapaan. Noong isang linggo nang i-anunsyo ng Vatican na may bronchitis si Pope Francis pero tuloy pa rin ang kanyang mga aktibidad. Naging mainit ang championship sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament sa Subic Bay Freeport Zone. Ang Sports Bites hatid ni Nico Wahe. Kasabay ng hiyawan ng crowd, napaluhod na lang habang lumuluha ang Letran Lady Knights duo na sina Gia Makilang at Lara Silva. Yan ay matapos makuha ang kampinato sa NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament Women's Division na ginanap sa Subic Bay Freeport Zone. Tinalo nila sa championship game ang Lyceum Lady Pirates 2-1. Historic ang panalong ito ng Letran dahil naka-3-peat sila o 3 sunod-sunod na season silang kampyon. Mahirap talaga siya, as in natatalo po kami, pero yung sabi lang po ng coach namin is magtiwala lang po kami sa teammates namin and kung ano po yung bibigay ni Lord, yun lang. Itinanghal ng most valuable player si Gia Makilang na siya ring MVP last season.
Napipressure po talaga ako sa mga expectation ng mga kasama namin. Hindi man ito luck lang na nanalo kami, pinaghirapan talaga namin. Sa men's division naman, bagong kampiyon ng tinanghal. From rank 7 last season to champion this season 100, ang EAC Generals na tinapos ang laban 2-0 versus Binil Blazers. Parehong rookie pa ang kanilang manlalarong sina John Ruther Abor na tinanghal na MVP at Paul Jasinsey na siya namang Rookie of the Year sa men's division. Sa totoo lang po, super hirap po talaga. But as our coach said, wala naman po expectation sa amin since bago lang po kaming tandem, rookie po kami ngayon sa Suns. So ayun lang po yung pinanghawakan namin na no expectation, just enjoy the game lang po every good. Ginawa lang po naming inspiration yung last season na nangyari po sa team namin. And ginawa po namin yun para po iangat po yung team namin. Sa Juniors Division, Arellano Braves ang nagwagi matapos talunin ng defending champion na EAC Brigadiers 2-1. Nakaunang set ang tandem ng magkapatid na sina Aljan at James Apdian ng EAC. Bago nakadalawang sunod sina John Olsen Robles, John Lester Calura tandem ng Arellano. Ang binaon lang po talaga namin laban sa EAC is tapang, lakas ng loob, sigad at tiwala po sa sarili. Ginawaran din ng MVP honor si Robles. Alam naman po namin sa sarili namin na kayang-kaya namin. Nagtitiwala po kami sa isa't isa. This season is really unpredictable. We have new champions sa juniors, seniors. And of course, sa women's, very competitive almost. Ganda ng laban. The team's really prepared for this 100th season of the NCAA. Ang ilan sa mga naglaro dito sa beach volleyball ay maglalaro rin para sa NCAA Season 100 Indoor Volleyball na magsisimula na ngayong February 20 sa San Sebastian Gym. Nico Wahe, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 12 counts ng falsification of legislative documents at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act ay sinapang reklamo kay House Speaker Martin Romualdez at 3 pang mambabata sa Office of the Ombudsman. Detalye tayo sa ulat on the spot ni Jonathan Andal. Jonathan? Yes, Rafi, may kaugnayan sa mga blanco sa 2025 National Budget BICAM Report. Ang inihaing reklamo sa Ombudsman laban sa liderato ng Kamara. Pinakakasuhan sa Ombudsman sina House Speaker Martin Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating House Appropriations Committee Chair Congressman Zaldico at ngayong Acting Chair Congresswoman Stella Kimbo, pati na ang ilang staff o technical working group na di umano nagpunan nung mga blanco doon sa BICAM report. Ang mga tumayong complainant sa reklamo, sina Congressman Pantaleon Alvarez ng Davao del Norte, Attorney Jimmy Bondoc, pati sina Diego Magpantay at Attorney Ferdinand Topacio ng grupong Citizens Crime Watch at si retired Brigadier General Virgilio Garcia. Ang isinampang reklamo, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at 12 counts ng falsification of legislative documents. Para raw ito sa 12 blanco sa 2025 Budget BICAM Report na nilagyan di umano ng halaga bago pirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 GAA. 241 billion pesos daw ang kabuang halaga ng mga blanco na nilagyan ng amount. Rafi, sinusubukan pa nating makuha ang panig ng mga inirereklamo. Rafi? Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos makuryente sa Iloilo City. Batay sa investigasyon ng pulisya, nag-jaywalk ang lalaki at hinawi ang alambreng nagsisilbing bakod sa gitna ng kalsada. Ang alambre nadikit sa isang open wire ng streetlight kaya dinaluyan ito ng kuryente. Sinubukan pang i-revive bago nadala sa ospital ang lalaki pero idiniklarang dead on arrival. Ayon sa pamilya ng lalaki, matagal nang hindi umuwi sa kanila ang biktima. Nananawagan sila ng tulong sa Iloilo City LGU para maipalibing ang lalaki. Tinitiyak naman ng Iloilo City Engineers Office na maayos ang pagkakakabit ng mga wire ng streetlight. Nasunog ang isang resort sa Barangay Saud sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis na kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang ilang kwarto roon. Kabilang sa mga natupok ng apoy ang gamit ng 14 na guests na naka-check-in sa resort. Mabuti na lamang daw at nasa dagat sila na mangyari ang insidente. Ayon sa BFP, abot sa mahigit sa 900,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pang sanhi ng apoy.
Wala namang naiulat na nasugatan sa insidente. Pilipina ang bagong reyna Hispano-Americana. Yan ang pambato nating si Dia Mate mula sa Cavite. Kinoronahan si Dia sa pageant night sa Bolivia nitong Sunday, oras doon. Noong isang linggo nang magwaging Best in National Costume si Dia matapos irampa ang modern Filipiniana na inspired sa mga simbahan dito sa bansa. Si Dia ang ikalawang Pilipina na nag-uwi ng title 2017 nang magwagi si Sparkle star Winwin Marquez sa nasabing pageant. Congratulations, Dia! Nagrally ang Ecoways Coalition sa harap ng Commission on Elections sa Maynila. Yan po ay para isulong at ipanawagan ang paggamit ng eco-friendly na campaign materials. Isang araw bago ang simula ng kampanya para sa national positions ngayong eleksyon 2025. Kabilang sa mga mungkahi ng grupo ang paghikayat sa mga dadalo ng campaign rally na magbaon ng kani-kanilang mga kubyertos at lalagyan ng tubig imbis na gumamit ng mga plastik. Bukas ng madaling araw ay magsasagawa po ng Oplan Baklas ang COMELEC sa pagsisimula ng campaign period. Sisiguraduhin dyan na dapat nasa common poster area lamang at dapat nasa tama sa sukat ng mga campaign materials. Panawagan po ng COMELEC sa publiko, isumbong sa local COMELEC office ang mga lumalabag. Tungkol naman po sa mga kandidatong magwi-withdraw ng kanilang kandidatura, ayon sa COMELEC, ongoing na ang pag-iimprenta ng balota kaya mananatili sa balota ang pangalan nila. Hindi na lamang bibilangin ang mga boto nila. Buwan naman ang good vibes ngayong linggo. Kwelang eksena ng isang bata at fur baby from Laguna. Tapatan na in 3, 2, 1... Sukatan ng cuteness ang batang si Mikey at pusang si Ash. May pagturo ang 2-year-old boy pero chill lang ang pusa. Literal na breathtaking pala ang weapon ng alagang pusa. Isang hinga lang ni Ash at ras agad ang bata sabay sabing, baho! Be good at wag judgmental sa amoy dahil katatapos lang daw kumain ni Ash ng cat food noon. Benta sa netizens ang reaction ni Mikey with 3 million views. Trending! Galit tuloy si Pusa. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Timo po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampe. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.